Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, and good morning, good morning throughout the days of our lives. Ang daming good nun, no? In spite of good morning, ako naniniwala, may mga bad situation tayong nangyayari sa buhay natin. Naranasan natin yon. Ayon man natin sa gusto sa mundo natin ginagagalawan, meron pong sinabi si Lord, in this world you shall have a lot of troubles. Sa mundong ito, makakaranas din ng iba't ibang kapigatian sa buhay. Gayun pa man, ang Diyos po'y tapat sa kanyang mga pangako. Muli, isang magandang umaga sa bawat isa, sa ating mga kapatid na, hello! Ayan, yung ating pong mga deaf brothers doon ay medyo tulog pa. Gisingin po natin sila. Hello! Ayan, mukhang naghanap sila ng ilang interpreter. Anyway, doon po sa available na pwedeng mag-sign language, medyo abutin po natin sila sa pagkakataong ito. Sa ating po mga kapatid na medyo malapit na mag-rapture, malapit na sa langit, mauna kaya ating umakyat ng langit pag nandiyan kayo sa taas. Ngayon din sa ating mga kapatid na nandito, sa magandang umaga po sa bawat isa. I hope na ako po'y kilala pa ninyo sa biyaya ng Panginoon. Sa mga pagkakataon po, excuse me. Salamat po sa inyong mga patuloy na panalangin. Kailangan ko po noon sapagkat kailangan ko po ng bagong lakas at sigla mula sa Diyos. No? Physically, we are not stable at all. Somehow, by the grace of God pa rin, sa biyaya pa rin ng Panginoon. Kaya po tayo nakakatayo. Sa biyaya pa rin ng Diyos kung bakit tayo nakapagsasalita ng maayos pa rin. Sa biyaya po ng Panginoon. Everything is by the grace of God. Amen po ba? Salamat po sa kadagang linggo ng umaga na dinagdag niya sa ating pong buhay ngayong umaga. Salamat po rin po natin ang tayo pong lahat ay tumayo sa biyaya po ng Panginoon. Maging po atin sa mga kapatid po natin. Ating pong kapiling ngayon online. Good morning po sa inyong lahat. I hope na kayong lahat ay gising na in the grace and the presence of God. Salamat po sa Panginoon. Purihin ng Diyos, ang kabutihan niya, kadakilaan na patuloy niya binibigay sa ating pong mga buhay. Tayo po handang makinig na salita ng Diyos. Hello, handa na po ba kayong makinig na salita ng Diyos? Kung meron po kayong dalang Biblia, makibukas po kayo dyan sa akin sa aklat ng Awit, chapter 34, verse 1. Awit 34, talatang 1. Ulitin ko po yun, Awit, or Psalms, chapter 34, verse 1. Ito po ang ating mababasa sa ating screen. Ang sabi po dyan, I will praise the Lord at all times. I will constantly speak His praises. Purihin ng Diyos. Tagalog po, purihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Pinagpala na po ng Diyos ang Kanyang buhay at mga pangyarihan salita. Minsan pa tayo po'y dumulog, humiling ng gabay at patnubay ng Banal Espiritu sa ating pong patuloy ng pakinig ng Kanyang salita ngayong umaga. Let's all pray and ask God's provisions. At kung hindi po natin nagawang magpasalamat muna sa kanina, pagising po natin ngayon po, gawin po natin. Ibigay po natin, ganap natin pagpupuri, pagpasalamat sa Panginoon sapagkat sa diwa po ng panalangin, pagkipag-ugnayan natin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Amen. O God, we want to worship you in spirit and in truth. We want to glorify your name, O God. We want to lift your name up high. Napakabuti mo, O Diyos. Napakadakila ka, aming Ama. Salamat po sa muling pagkakataon, idinagdag mo po sa aming pumbuhay sa umagang ito. Salamat po sa bagong lakas at sigla. Narito po amang iyong lingkod, gamitin mo po bilang daloy ng pagpapala. Inaamin ko, Lord, kung wala ka, wala po akong magagawa. Ikaw ang aking kalakasan, ikaw ang aking tagumpay, ikaw ang aking kagalingan. Kung ganap po, O Diyos, na biyaya mo po ang sapat sa pangailangan ng lahat, maging po sa inyong mga labang lingkod na ito. O Diyos, mangusap ka sa aming kalagitnaan as I ponder your word, as we ponder your words, as we share your word tonight. Lord, we pray for your provisions, guidance, and leading. We pray for your embrace, O God, your loving embrace to each and every one of us. Yakapin mo kami, O Diyos, ng iyong presensya. Samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Palakasin mo mga nanghina, palagilin mo mga may karamdaman, palakasin mo mga nanlulupaypay, patatagin mo kami pantiwala sa iyo, Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay at naniwala kami pa mayroon pang mga panibagong pagsubok kaming haharapin sa dako paroon. Gayun pa man, Lord, sa aming pong journey in this world, O Lord, naniwala kami, hindi mo kami iwan, ipababayaan man. Samahan mo bawat isa sa amin, O Lord, as we ponder your word tonight, O God, as we share each other's hope and blessing, O God, naniwala kami, Panginoon, as we worship you in spirit and in truth. Lord, you will going to bless our lives, going to fill our lives with hope and
and everything, Lord, that we're expecting to receive from you, O God. We pray for your provisions, guidance, leading, and empowerment, O God. Salamat po, Panginoon. Maging po sa amin po pakikinig ng iyong salita. Samahan mo ang bawat isa sa amin. Manatili pong gising amin diwa at kalooban, O Diyos, na matanggap po namin, O Diyos, na maliwanag ang iyong mensahe na iyong inilaan sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Lord, we thank you, we praise your name, we glorify your name, O God. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. 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 Praise God. Hallelujah. Medyo surprising to note, pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon na Blessed Stormy Day. A blessed stormy day. Bakit? Bagyo ba, Pastor? Hindi na bumabagyo. Nakarang linggo bumagyo, pero bakit stormy day? Huwag po kayong mag-alala sapagkat pag sinabing blessed, masaya. Pag sinabing bagyo, talagang bagyo yan. Sino po dito nilubog nitong nakaraang ilang linggo na dahil sa bagyong, ano ba yung bagyong Karding? CEF di ba? CDE, ewan ko, pangalan. Bahala na po kayo magpangalan nun. Nakalimutan ko ng pangalan nila Ngayon pa man, naka-istorbo ito sa buong Pilipinas. Dinalaw tayo nito. Alam niyo po, ito pong kalagayan po natin sa mundong ito, amid the storms of heavy, intense rains that bothering us many areas of our lives, sa buhay natin ito, hindi lang po dito magsisimula, matatapos yung bagay na yan. Habang tayo nag-journey sa mundong ito, we'll expect a lot of troubles and stormy days. Sapagkat sinabi po ng Panginoon katotohanan sa mundong ito, meron kayong kapigatian. Iba-iba pong problema nating hinada, iba-iba pong pagsubok ating hinaharap, iba-iba pong bigatin na ating pong binabata. As we live in this world, we cannot deny the fact that we will intensively and inevitably face different kinds of storms in life. Po sinabi ko, binasa ko kanina, hindi natin may tatanggi yung katotohanan na tayo pong lahat haharap sa iba't ibang pagsubok ng buhay, sa iba't ibang storms ng buhay. Pero ang tanong can we say a blessed stormy day? Can we say that? Pwede ba natin sabihin, Lord, masaya ako dahil may problema. Sa kabila ng problemang ito, niniwala kami, Panginoon, may tugon ka. Di ba magandang isipin yun? Kasi sa mundong ito kasi wala naman lugar na hindi magulo Walang lugar na hindi dangerous. Amen. Walang lugar na hindi ka babayin. Kahit saan ka nandun ngayon, binabaha na. Kahit mataas na lugar, babayin. Sa langit lang po hindi babayin. Pag binaha pa naman yung langit, ako na nga ba? Hindi ko na alam kung imagine niyo pag binaha pa yung langit, problemang pala, mabigat yun. Problema na ng Diyos yun. Pero ako po yung naniniwala, as we trust upon God's promises to all of us, para sa atin, ako yung naniniwala na kaya nating i-bear. Kasi sabi ng hindi natin bibigyan pagsubok na hindi natin kayang abutin, hindi natin kayang labanan, hindi natin kayang pagtagumpayan. Sinasabi po ng Panginoon katotohanan na yan. Kapag tayo humarap sa mga bagyong ito, alalahanin natin na kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iniiwan, ipinababayaan. Amen po ba? At hindi niya tayo tinawag na nag-iisa sa mundong ito. Kaya nga tayo may mga pamilya, may mga labuan sa tawag doon, may mga kasama sa buhay. Sino po din nag-iisa lang sa buhay? Ang lungkot yun naman, pero salamat kayo din. Nandito kayo, may kasama na kayo, may katabi kayo. Sino po din walang katabi? At tayo may mga katabi. Malungkot naman yun, ayaw may mga katabi. Sa mundong ito, hindi po pwede yun. Kasi in this world, you shall need everyone to be encouraged para tayo mapalakas, di po ba? Okay? God is not distant and uninvolved, na para bang hindi siya interesado sa ating kalagayan. Huwag nating isipin, kasi kung minsan ganito, kapag ang problema natin mabigat, parang, saan ba ang Diyos? Interesado ba sa problema ko? Nadidinig niya ba ako? Banid ba ang Panginoon? Bulag ba siya? Natutulog ba ang Diyos? Sino naniwala hindi natutulog ang Diyos? Laging puyat ang Diyos para sa atin. Kung okay masalitang puyat, mukhang hindi napupuyat ang Diyos kasi wala siyang kahinaan Bagamat nalulungkot siya kuminsan sa mga pagkataon dumarating sa buhay natin kapag tayo bigo, kapag tayo nagpagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, nalulungkot ang Diyos. Sa kabila ng kalungkutan na yan, kayang pasahin ng Panginoon sitwasyon natin sa buhay. Amen po ba? Kung naniniwala sa katotohanan na yan, bagamat yung malingkod at so far, hindi pa ako 100% healed, pero by the grace of God, we can stand by His grace, we can speak by His grace, and we can move by His grace. In Him we live, in Him we move, in Him we ever be. Purihin natin Diyos. Pasalamatan po natin siya. Sino po may bibigat ng problema rito? Pakitaas ang kamay. Wala, ako lang ata. Sa kabila ng lahat ng yan, purihin mo ang Diyos sapagkat meron Diyos na may tumugon sa iyong kalagayan. Pwede kang umuwi na, hindi mo na bit-bit yung problema, kaya mong umuwi na sa pagkataon na mamaya, masaya ka. Yung lungkot mo, pwedeng palitan ng Panginoon ng kagalakan. Yung luha mo, pwedeng pahirin ng Diyos at bigyan niya ng kasiyahan sa ngiti ating mga labi. Amen po ba ron? Naniniwala po tayo dun Amen po ba? Ako po yung naniniwala, by the grace of God, I can stand by His grace and I can still move on and move forward. Magpatuloy ba? Mag-move on sa problema ng mundo. Mag-move on ka naman. Sino dito na involved po yung mga mahal niya sa buhay sa sabong?
Wala. Mas malungkot sila. Hanggang ngayon, hindi nila, alam ko nasaan yung kanilang mga mahal sa buhay. Hanggang ngayon, naniniwala sila na buhay pa. Magamat, matagal na panahon nang wala sa piling nila. Pero umaasa pa rin sila eh. May mga taong umaasa pa rin na buhay. Pero sa kabilang banda, kung hindi man mangyari yun, anong dapat mong gawin? Mag-move on ka. Dahil ang Diyos hindi nagkukulang sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Nanlalugi ka sa negosyo, huwag kang malungkot. Bakit? Life must go on by the grace of God because God has given us another new day, a blessed one, so we can enjoy and praise the Lord. Hindi lahat ng oras 100% ang quiz mo. May mga pagkataon, medyo hindi mo nasasagot yung mahirap na mga bagay sa mundong ito. Alam niyo na, sino po nakapagbasa na aking insight kanina? Buti na lang, hindi niyo mabasa kasi karugtong yan mamaya. May niyo lang basahin. Ang kagandahan po noon, may mga tanong kasi hindi natin kayang sagutin. May mga bagay na hindi natin pwedeng gawin. May mga lugar na hindi natin mapuntahan. Bakit? Wala tayong pamasahe, wala tayong pera eh. May mga bagay gusto natin imangkin, makamit, pero wala kang kakayang kamit yun. May mga bagay na mahirap, na hindi mo kayang resolve. May mga bagay na mga problema, mabibigat, hindi mo kayang pasanin. Ano dapat mong gawin? Sa mga bagay na hindi mo kaya, huwag kang gumawa ng paraan, kundi magtiwala ka sa Diyos na may kakayanan ng lahat ng bagay sa mundong ito, na kaya niya resolve ang lahat ng sitwasyon na dumarating sa ating pumbuhay. Amen po ba ron? Mabilis po ba ako magsalita ngayon? Pasensya na, kasi kung hindi ko bibilisan, hihingalin po ako at makikita niyo, madinig niyo pa aking hingal. Amen po. Unawain niyo lang po, no? Medyo babagalan ko. By the grace of God, babagalan po natin. Mamili po kayo. Ano gusto niyo? Mabilis o ganito? Kamusta na po kayo? Mabuti ba? Mamaya na yung karugtong, ha? Kasi hinihingal po ang malingkot. Sa biyaya po ng Panginoon, by the grace of God pa rin ang lahat ng ito. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Ang katakilan. Medyo pati mobility ko, may problema na po. Kaya lang sa isang banda, inobserban po ako na aking kapatid, aking mga doktor, by the grace of God. Inobserban din ako ng Panginoon kung ano pa yung magagawa niya sa aking buhay. Ako naniniwala po, God, through His gracious, loving kindness, through His powerful mercy and grace, ay kaya niyang abutin ang bawat isa sa atin. Amen. Hindi lang po ang inyong lingkod. He is with us and He is actively working in our lives for our good. Say, kapiling natin at gumagalaw siya na may kapangyarihan sa buhay natin ito. Amen po ba? Hallelujah. If you feel like you're sinking in a storm, parang tinatangay ka ng malakas na agos ng tubig, let me share with you in this insight the things that God wants us to do. Kung ikaw po'y nakaranas po ng mga bagay, basahin niyo po. If you feel like sinking, para bang lumulubog yung sitwasyon mo sa buhay, nasa bangka ka ng buhay, parang lumulubog ka. O kaya nasa bagyo ka ng sitwasyon. Bagamat maaraw ngayon, alam niyo po ba, yung ibang lugar, nilindol nga ng 8 point something in Russia eh. Tapos meron pang balita, yung Burma ata, nilindol din. Tasahan po natin ang Pilipinas doon sa rugtungan. Sabi pa nga na yung komento doon, huwag kayong magtaka at susunod na ang Pilipinas na. O ba, kakabahan ka doon. Bakit? Yan naging tayo eh. Hindi ko kahit Kristiyano ka eh. Sabihin mo na malamang kung sino-sino mabanggit mong santo. Magmat Kristiyano ka na. Sabi rito, sa sinking, so parang tinatangay ka ng malakas na agos ng tubig. Let me share with you in this sermon the things God wants us to do. Sino dito may ganong karanasan sa buhay? Lahat po tayo, may mga tanong tayo na hindi natin masagot. May kalungkutan bumabalo sa ating kalooban, di po? Masayang umawit tayo kanina, nagpuri tayo sa Panginoon. Pero sa isang banda, sino sa atin ang nagawa pong mag-thank you 100% kay God because God is good to Him? Amen po ba? Pero sa isang banda, may mga palungkutan. May mga pagsubok tayo hindi naranasan sa buhay, di po ba? Isip ko, Lord, kaya ka po bang bumaba at mo kanahagdanan ng Bethel? Kasi kung hindi na, so far, so good pa rin ang Diyos kasi nagagawa ko pa rin umakyat. Mamasahe, mag-drive pa rin ng malayo. Salamat sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos. Kahit naduduling po kapag tinitingin ko kayo. Parang dalawa ang paningin ko sa inyo ngayon eh. Pero ganyan pa man, pwedeng maging isa. Ipikit ko lang yung mata ko mo. Isa. May solusyon si Lord. May solusyon si Lord sa lahat ng bagay. Di po ba? Amen. May solusyon si Lord eh. Sabi ko, napakabuti mo pa rin pa sa kabila ng lahat ng sitwasyong dumarating sa buhay na nagdulot ng kalungkutan. Meron tugon ka pa rin sa pangangailangan naming lahat. Sino naniwala? God is able to work wonders in their life, to do miracles upon their lives. Salamat sa Panginoon. Amen. Puri ng Diyos, sa biyaya niya. Puri ng Panginoon sa kabutihan niya. Huwag kayong magalala. Pagkat sa institusyon, mas madali pong matapos ang sermon kasi hinihingal ka. Kasi sa banda. Tuloy natin. Ano yung mga bagay ito? Ilang po punto lang. Ito po hindi sabi, maraming pastor na 3 points. Ito po, huwag kayong magalala kasi matagal kung wala, 5 points po ito. 5 oras tayo mag-uusap. Hindi, sorry lang, joke lang. Una, be strong and take courage. Sabi ko nga, kung kayo nakaranas na ito, ang sabi ng Panginoon, magpakatatag ka at magpakatapang. Hindi mang away ka. Be strong and take courage. Sabi ng Psalm 31, ito po, sabi natin nawit. Sabi ni Paul, ni John, ni David,
God is a refuge and strength, a very present help in troubles. Therefore I will not fear, though the earth be removed, give way, and the mountains fall into the heart of the sea. Though its water roars and foam, and the mountains wake with their surging. May Tagalog ba ito? Yan, ito Tagalog. Tagalog na lang. Sabi rin, ang Diyos, ang ating kanlungan at kalakasan. Sa kabila ng problema, meron siyang binanggit. Sabi rin, ang Diyos ang aking kalakasan. Aminin po natin may mga pagkataon nanghihina tayo. Physically, emotionally, spiritually. Dumarating po yung punto nun. Yung gusto mo mag-pray, hindi mo mag-pray, bakit ang bigat ng problema mo? Gusto mong mamasyal, hindi ka makamasyal dahil narayuma ka na. Alam niyo, maraming pang pastor ngayon, may mga gout. Dati hindi using gout eh. Dati tawag din, rayuma ngayon, gout ng tawag din sa sakit ng gout. Aling gout? Ganda pa king gout. Ano kamusta na? May gout ako, gout. Good gout, bad gout. Ano yung gout? Yung mga ugat na at mga ligament na nag-i-stiff hanggang sa hindi makapaglaba. Parang may pako yung paa nila, talampakan nila. Sino dito may gout? Nilalagaan na gout? Goat? Di po ba? Yung bang, yung driver nga namin, hindi makapag-drive. Kung minsan ako pa nagda-drive eh. So, pasensya na po, hindi na ako makalakad. Kasi parang yung talampakan daw niya, mayroong pakong malaki na hindi niya may tungtong. So, bakit? Kumain kasi na sangkatutak na pagkain bawal. Yung mga isdang walang kaliskis. Bawal pala sa kanila yan. Yung mga nuts. Hindi yung mga tornilyo. yung, yung mga peanuts, yung mga mani, gano'n. Mahilig pa naman kumain ng gano'n. So, iniisip nila, na pinag-pray naman. Yan, pinag-pray mo nga. Yan ang consequence ng prayer mo. Your faith is good, but we need a lot of wisdom in spite of the moment that you have a problem like that. Di po ba? Wisdom lang naman. Ang problema po, dumarating tayo sa puntong yon. So, may panghihina. Sabi doon, talatang yon, sabi rito, pakibalik natin. Sa Tagalog na, ang Diyos ang aking kanlungan at kalakasan. Siya laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. So, binanggit dito kagipitan. Sino dito nakakaroon sa kagipitan? Nagigipit. Ibig sabihin nagigipit, parang nasisikil kasi yung kalagayan. Sabi dito, be strong means to face challenges and difficulties with bravery and resolve. Harapin daw yung mga panghamon ng buhay, gano'n man ito kahirap, na may katapangan at may resolba. Even when feeling afraid. Kahit nandamdamin mo, natatakot kang harapin ito. May mga problema kasi ayaw natin dumating, di po ba, sa buhay? Unexpected moment. Sa mundong ito, tatlong bagay lang. Una, ang buhay natin maikli lang. Kaya panahon natin sa mundong ito. Sabi mo sa kapatid, kukunin ka ni Lord mamaya-maya. Joke lang, joke. Maikli lang ang buhay natin sa mundong ito, hindi tayo panghabang panahon dito. Totoo yun, di ba? Hello, sino dito mga senior na? Ilang hakbang na lang tayo, finish line na. Huwag kayong mag-alala kasi may yung kamatayan, walang pinipiling bata, matanda, may namamatay. Pero yung mundo natin ito, pangsamantala natin inuuwian ito, ginagalawan. Pangalawa, ang mundong ito, punong-puno ng mga unexpected moment, mga hindi inaasang pangyayari. Yung lakas-lakas mo, bigla kang may hilo. Ba't nangyari sa akin? Sino nakaranas doon? Lakas-lakas mo, biglang nahilo. Kakakain mo lang, gutom na gutom ka na ngayon. Bakit? So unexpected ba? May mga pangyayari, hindi mo inaasahan, biglang nangyayari. Masaya ka ngayon, bigla kang lulungkot. Bakit may natanggap na mensahe? Ano ba to? Unexpected moment. So nakarang araw, hindi ko rin po inaasahan yung aking tiyo, ang kapatid po na aking nanay, ay binawian na ng buhay. So dinalo po namin hanggang sa nilibing. So hindi umaasa yung mga mahal sa buhay na mangyari kasi malakas pa si tito eh. Aking uncle ba? Uncle lang tawag namin uncle. Step brother po na aking nanay. Kasi maagang naulila sa ang nanay ko na magulang sa nanay. So nag-asawa yung lolo ko hanggang sa namatay na maaga yung lolo ko. Hindi ko nakita yung lolo ko. So nagkaroon ng pamilya sa mga kapatid niya. Sa bahay po tumira yun. So naging parte ng buhay namin yung mga uncle ko. So biyaya na pa. Naging sundalo. So libingan ng mga bayad binurol. At doon din libing. So unexpected. Malakas pa eh. So hindi na nasahan, hindi daw nagdumadaing, pero sa isang banda, yung kanya palang cancer sa prostate ay naging dahilan upang bumawisan ng buhay. Hindi nila naasahan, kasi malakas pa eh. O biyahe pa nga yan eh. Hindi dumadaing pero unexpected. May mga pangyayari po nagpapalungkot sa buhay natin sa mundong ito. Yan po yung unexpected. Yung baha,
Unexpected yan eh. Bakit maasa tayo pag walang babae? Sino mga sana lahat ng buong Pilipinas babayin? Pati nga Skyway, binaha. Skyway na, ibinaha. Sino pong naranasan ko pa Skyway? Binaba. Binaba, Skyway. Binaha po yan. Kaya medyo may mga traffic grabe. Bakit? Kasi yung drainage hindi na makababa. Kasi baha sa baba eh. So, babayin talaga. Sa mundong iso kasi unexpected moment yun. Kaya sabi rito, bravery. Hanapin po natin may katapangan. Okay? Sabi rito, it involves having the inner strength to persevere through obstacles, and willingness to act despite fear of uncertainty. Yung bibigyan mo siya ng yung kaloobang pagpapasya na resolbahin ito sa kabila ng uncertainty ng buhay, hindi mo katiyakang, walang katiyakang maresolba ito. This often implies trusting the higher power for guidance and support during difficult time. Ang tugon daw dito ay magtiwala ka dun sa may kakayanan na resolbahin ng problemang ito. Sino ba may kakayanang tugunin lahat ng tanong ng buhay? Itanong mo kay ganito, sasagutin niya, hindi, ang Diyos lang po may sagot sa lahat ng tanong ng buhay natin eh. Kasi siya ay may kakayanan, He is omnipresent God, omnipresent and omniscient God. Siya ay Diyos na walang hadlang sa kanyang kaisipan, siya ay Diyos na makapangyarihan, siya ay Diyos na walang imposible sa kanyang bagay. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Sino niwala? Walang bagay na mahirap sa Panginoon. Nothing is impossible with God. So tama lang magtiwala tayo sa Kanya. So huwag mong i-entertain ang fear o takot sa buhay mo, huwag ka rin makipag-argue sa takot. Kasi pagka takot umiral, naku, hindi mo na magagawa yung gusto mong gawin, di po ba? Pag takot na eh. Kaya pag dumiral na yung takot, sabi mo sa takot, huwag mo nga akong kausapin, hindi kita kausapin mo si Jesus. Siyang bahala sa buhay ko eh. Sino dito may takot? Ang dami niyan. May fear na maguto, may fear na mangayayat, may fear na pumangit, may fear na tumanda, may fear na manghina, may fear na kamatayan. So, ang sabi ng Bible, Jesus take away all our fears. And He Himself is our strength. Siya ang alting kalakasan at tagumpay ng buhay. Amen po ba? Sabi po rito sa talatang ito, tuloy natin yung talata, sabi ron, kahit huwag kayo matakot, kahit lumindol man. Oh. Sino hindi matatakot? Lilindol. Kaya malamang siguro pagka lumindol, yung pinaka-basic action daw, duck, cover, and hold. Malamang pag lumindol, hindi. Mag-uunahan tayo sa pintuan na yan. Magtatakbuhan tayo hanggang sa may mga stampede na sa atin. Kasi pagka yung takot umiral, kahit yung mind natin naguguluhan yan eh. Hindi napapanatag yan, di po? Napapanik. Kaya sabi rito, huwag kayo matatakot kahit lumindol man at gumo ang mundok at bumagsak ang karagatan. Humampas man ang umugong ang maalon na nakalalakyan at mayanig ang kalang bundukan. Any kinds of troubles, when you hear it, when you see it, sabi ng Panginoon, okay, huwag daw tayo matakot. So, entrust everything to God. Sabi ng 46. Ito naman, sabi ng awit 31 verse 1, ito natin binasa kanina. Isa pang salmo kung saan si David ay tumatawag sa Diyos para sa tulong. Sabi ni David, naghaharap ng kanlungan. Bakit ito karaniwang tema ng mga salmos ni David? Tino niya sabi po dyan, bakit ito karaniwang tema ni David? If you, Lord, I have taken refuge. Sa Tagalog, manak, meron Tagalog na lang to. Panginoon, sa inyo ako humingi ng kalinga. Huwag niyo hayaang mapaya ako. Kailan binanggit ito ni David? When he was in troubles, when he was in pain, when he was alone. Nag-iisa siya sa problema na yan. Iligtas niyo ako dahil matuwid at kayo. Sabi ni David, Lord, iligtas niyo ako because you are righteous. Makatwiran ng Diyos. Pakinggan niyo ako at agad na iligtas kayo ang aking batong kandungan at padan at tanggulan para sa aking kaligtasan. When we talk about salvation, sino na pwede mong sandigan? Di ba si Lord lang? Si Lord lang. Sabi niya ni Haring David, pakinggan niyo po ako, Panginoon. Okay. Iligtas niyo ako. Kayo po ang aking kanlungan. Pader para sa aking kaligtasan. Wall of my protections, guidance. Alam niyo, ang dami pong problema ng mundong ito. Problema pang pamilya. Hindi lang pang sports, problema pang pamilya. Ano pa problema ng mundo? Pinansyal, physical. Marami po ngayon may physical problem. Dumarami pong bilang ng iba't ibang klase ng sakit ngayon. Yung hindi uso noon, uso na ngayon, sakit. Yan. Kahit na tumalino ang AI, ano may AI? Ano bang AI? Artificial Intelligence. Ngayon, marami nang natututong magsulat na hindi kaya marunong magsulat, natututong na mag-compose na hindi marunong compose. So natututong ng mabuhay ng magaan. So wala nang pag-aaral na ginagawa. So medyo problema yon. So sa kabilang bandang yan, yung problema ng buhay, hindi naman na-resolve eh.
Dumarami ngayong issue ngayon na may problema financial, physical, emotional. Marami pong nadidepress. May nagawa bang AI? Wala eh. Marami pong karamdamang dinadala sa ospital ngayon, may sakit. May nagawa bang AI? Wala rin. Ano ibig sabihin? Ang Diyos lang talagang pwede nating sandigan. May tugon siya sa ating pangailangan. Kasi ang pananaw ng Diyos, hindi lang papansamantala, kundi pang walang hanggang buhay. Amen. So, unang bagay na dapat natin gawin, pag dumarating tayong problema, be strong and take courage. Tayo rin, habang tayo naligtas nung una, nagtitiwala kay Kristo, patuloy din tayo kailangan magligtas araw-araw. May tatlong panahunan sa kaligtasan sa Biblia para sa Kristiyano. Una, tayo niligtas niya, nung tayo naging Kristiyano ayon sa kanyang katwiran. Pangalawa, tayo nililigtas niya, ang tawag doon ay sanctification. Patuloy niya tayong iniingatan. At pangatlo, glorification. Pagdating ng paros na dumating si Kristo, tayo ililigtas niya sa kapiling niya, makapiling niya magpakailanman. Wala na po tayong problema pagdating sa langit. Sa mundong ito, habang may problema pa tayo, andyan pa rin ang Diyos, tinutulungan niya tayo. Tinutugon niya ating pangailangan at kinakalingan niya ating kalagayan. Amen po ba? Sa puntong yan. Pangalawang bagay. Take a stand in faith. Tayuan mo ang pananampalataya pagtitiwala mo sa Diyos. Sino dito may mga problema? Alam niyo po, ang tugon ng problema yan, pangako ng Diyos. Pag sinabing take a stand, tayuan mo ang alin yung pagtitiwala mo sa Panginoon. When we talk about faith, it speaks of two things. Faith speaks of the principle of Jesus and the person of Jesus Christ. Faith involves two things. The person of Jesus Christ and the principle of Jesus. Pag sinang person siya mismo, titiwala ba ako kay Kristo? Sino si Kristo para sa iyo? Dapat malalim tayo sa pag-unawa niyan. Hindi lang si tagapagligtas, kung sino siya sa buhay natin araw-araw. Sino si Jesus para sa iyo, kapatid? Personal mong sagutin yon. Sino ka ba, Panginoon, sa buhay ko? Kung naniniwala ka sa panahon ng kaligtasan, siya ang iyong tagapagligtas. Sa panahon ng kagalingan, siya ang iyong nagigilang magagamot. Panahon ng kalungkutan, siya ang kagalakan. So, dapat dumalalim ka doon sa punto na yon. Kasi ang buhay natin sa mundong ito, iba't ibang larawan ng problemang dumarating sa buhay natin, di po ba? Sino dito may problema pang pamilya? Hindi lahat may problema pang pamilya. Iba, pamilya masaya sila. Pero darating panahon, magkaproblema ka pang pamilya. Pero ang tugon pa rin ng Diyos, problema na yan ay ang pangako niya sa atin. Dapat pinupuno natin ang salita ng Diyos ang ating sariling kalooban at kaisipan patungkol sa bagay na yan. When we talk about tayuan, maliwanag na promise ng Diyos para sa iyo, we talk about this thing. Taking a stand means remaining steadfast and unwavering in one's belief. Taking a stand in faith means remaining steadfast and unwavering in one's belief, particularly during challenging times. It involves trusting in God's promises, holding onto His word, and refusing to be swerved by doubts, fear, or circumstances. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, yung pagtitiwala natin sa pangako ng Diyos, ano pa? Hawakan itong mabuti, paniwalaan ito, at huwag kang magsiswerve, huwag kang lalayo, huwag kang swerve. Pag swerving, lilipat ng linya ng pagtitiwala. Huwag kang aalis sa pananaw sa looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Amen po ba? Pag may problema, saan tayo tumitingin? Si Peter nga, tumingin siya sa bagyo eh. Lumulubog siya. Tumingin sa Kristo, nakakalakad siya sa dagat, di po ba? Eh medyo kasi, itong challenge dyan eh. Pagka may problema, saan tayo tumitingin? Depende yung pastor kung sino tutulong sa akin eh. Kung si Bombay, mautangan, si Bombay, ako titingin. Kung si kapatid, malalapitan, sa kanya ako lalapit, ako titingin. Kaya kung si Kristo, wala ka nang ibang malapitan, si Kristo na lang, eh napakahalaga na magtiwala tayo ng lubos sa Kanya. Ibig sabihin po noon. Amen po ba? Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 16, verse 17, be alert, be firm in the faith, in Christian faith. Huwag kang mag-atubili, gawin ang mga bagay na alam mong ibibless ka ni Jesus Christ. Yan. Be alert, be firm. Maging handa kayo at magpakatatag sa iyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Ano ibig sabihin nito? Magtiwala ka kung pangako ng Panginoon. Gawin mo yung nais ng Diyos na pagpapalain ka. Kung nais ng pagpapalain ka, gawin mo yung mga bagay na yon. Amen po ba? Maniwala ka. Kung nakala mong ibibless ka ng Lord, gawin mo yung bagay. Kung nakala mong hindi ka bibless ng Lord, iwasan mo yung bagay doon. Ganun lang po ibig sabihin na tumayo ka doon sa pangako ng Panginoon. Pag sinabi ng Lord, pagpapalain kita, pagpapalain ka niya. Pag sinabi ng Lord, ibigay mo yung 10% mo, pagpapalain ka niya, pagpapalain ka niya. Stand on firm. Believe that God will bless you. Amen po ba? Sino dito nag-iikap po at may patutungkol doon? Totoo ba yun? Bakit ilang yes lang? Totoo ba yun? Amen. Kasi, pangako ng Panginoon, kung inakala mong tama, gawin mo, ibibless ka ng Lord. Pag hindi mo ginawa, hindi ka niya ibibless.
So ganun, sabi ng Panginoon, siksik-lilig ka na gumapaw. Kung hindi hamon ng Panginoon, subukan nyo gawin ito kung hindi siksik-lilig ka na gumapaw, pagpapalain ko ang buhay ninyo, sabi ng Panginoon. So ganun po ang challenge doon. Pangako ng Lord tungkol sa kaligtasan. If you believe in me, if you trust your words, sino man sino man nanatili sa Panginoon, mananatili ang buhay niya at walang hanggan sa Kanya. So naniwala ka doon, tayo mo yun. Tayo yung katotohanan yun. Tanggapin mo yung realidad na yun. Yun po ibig sabihin, stand firm on His faith, in faith. Tayuan natin yung katwiran ng Diyos, yung paniniwala natin tungkol sa Kanya. Sino dito nagbabasa ng Bible? Alam niyo ba, pangako ng napakasagana sa bawat sandali ng buhay, patungkol sa problemang, iba't ibang klase ng problema, patungkol sa mag-asawa, may pangako ang Diyos dyan. Pag tinayuan mo, ginawa mo, tutugunin ka ng Panginoon eh. Hindi ka naman niya pababayaan eh. Problemang pang trabaho, magpakasipag ka, ang katapatan ng Diyos nandun. Yung obento ng Diyos nandun, yung biyaya ng Panginoon nandun. Diba? Iwasan mo yung mali. Ang pagpapala ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos na patuloy niya ibubuo sa iyo, ng tama, sagana, ibibigay niya. Bakit? Kasi ginawa mo yung katwiran ng Diyos eh. Pag sinabing stand firm in faith, yung tayo mo yung pananampalataya mo, yung anumang bagay na alam mong tama, na sinasabi ng Panginoon ayon sa kanyang pangako, gagawin mo, ibibless ka niya. That's it. Ibibless ka niya. Amen po ba? Pangatlong bagay, pangatlo na po, yan. Malapit na tayo matapos sa mensahe. Stay focused on Jesus. Focus on Jesus. When your life is stormy, tumingin ka sa Panginoon. Amen. Tumingin ka kay Lord. Yan. Alam niyo, minsan sa Bagyo, nung sa Quezon, binabagyo po, nandun kami sa Quezon, sabi ko, Panginoon, pag tumitingin ako sa halaman, ako, magugulat kayo, yung puno, yung sway ng mga, tapos yumayanig, yung iihip talaga ng hangin, talagang sumisipol. Sabi ko, matatakot ka eh. Pero Lord, proven na nandiyan ka sa panahon ng pagbaha at bagyo, nandiyan ka. Tapos may nag-text pa, Pastor, binabaha po kami dito. Taga Dampalit yung nag-text. Sabi ko, parang hindi kayo sanay. Tagal nating nabuhay sa ganyang bagay. Ganito, inalaw ko nila sila. Ganitong mga bagay. Kaya niyan. Dahil napagtagumpay natin sa biyaya ng Panginoon yung bagay na yan. Kasi pag nakatingin kayo sa mga bagay ng problema, malulupay-pay kayo, malulumo kayo. Pero pag tumingin kayo sa Panginoon, magsisigla ang buhay natin, di po ba? Amen po. Hallelujah. Pag tumingin ka sa grade mo, bagsak ka, ma-discard ka. Pag tumingin ka sa Lord, humingi ka ng Panginoon, tulungan mo ako sa subject nito, mapagtagumpay. Sige, tutugunin ka ng Panginoon. Maging scholar ka pa. Amen. Totoo, mga estudyante, hello, nandiyan po ba kayo? Palakpakan po natin yung mga nag-graduate na. Hello, yung mga nagkaroon ng mga award. Meron po tayong mga estudyante na cum laude, summa cum laude, eskola ng mga magulang, eskola ng eskwelahan. Salamat po sa biyaya ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos. Tumutugon ang Diyos sa kanilang kalagayan. Amen po ba? Palapakan po natin sila. Hallelujah. Puri na pa. Isa doon sa anak ko, graduate na rin. Isa po dito, kapatid natin, graduate na rin. Salamat sa Panginoon. Na-abseldo na amin pong panggastos sa kanila. Puri ng Panginoon. Nakaragdagang gastusin naman sa mga apo. Ganun po yun eh. Di ba? Tapos na anak, apo naman. Apo-apuan. At mga taong related sa atin. Di ba pang mga tao na pwedeng humingi ng tulong, inaabotan po natin sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Tuloy natin. Next. Ito po yung kalagayan ni Pedro. Tingnan niyo si Peter. So when he was afraid and began to sing, cried out, Lord, save me. Alam mo yung story ito, hindi ko nakakwento eh, kasi alam naman natin yung story ni Peter, di ba? Nang makita nilang Panginoon, nagmalalakad sa dagat, sabi ni Peter, Panginoon, multo, hindi. Sabi ni Lord, ako to. Sabi ni Peter, lakas ng loob ni Peter, Panginoon, lalapit ako sa iyo. Sabi ng Panginoon, sige, lumapit ka. Nung lumapit si Pedro, nakakabang siya sa dagat eh. Pero nung humihip na yung hangin, nadama niya, pinaling niya yung pansin niya sa ibang bagay, hindi kay Kristo, lumulubog siya. Ang lumubog siya, tumingin siya uli sa Panginoon, sabi ni Lord, save me. Ang ginawa ng Panginoon, inabot siya, niligtas siya ng Panginoon. Ngunit nang mapansin niya, ang malakas na hangin, siya matakot. Tingnan yung salitang natakot. Bakit? Alam niyo po, kapag tumingin ka sa problema, matatakot ka talaga eh. Sino dito walang kaangkin takot? Lahat tayo may takot eh. Ako may fear po ko. Ano yung fear ko? Fear of losing hope. Mawalan ng pag-asa. Kaya lahat ng bagay gusto ko matapos kagad kasi ayaw ko na, hindi ko nasasubmit ng tama yung aking sa panahon. Ang problema ko, sleep deprivation eh. Sabi nito, Pastor, magpahinga po kayo. Kailangan nyo magpahinga. Sabi ko, sandali. Pag may ginagawa kasi gusto ko tapusin eh. Alam na Sister Nene yun, pag may ginagawa ko, minsan napupuyat ako, hindi ko tapusin. So takot akong wag kong matapos yung bagay na yun. Takot ako hindi ko matapos yung plano ng Diyos sa buhay ko. So magandang takot yun, di ba? Takot na umabsent, takot na
hindi makarating, takot na bagamat minsan may late, takot na hindi makababa. Subukan ko nga. Uy, kaya ka na. Takot na makaakyat. Oh, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, biyaya ng Panginoon. So, pagka nakatingin tayo sa hagdanan, kung mahaba yung hagdanan, matatakot ako eh. Naalala ko sa crossing, umakyat ako sa LRT, sabi ko, kaya-kaya ko ito. Pagdating sa gitna, napapagod na to. Huminto ako. Sabi ko, Panginoon, salamat po. Pwede pala huminto. Pag hindi mo kaya, huminto ka. Hinga malalim. Kasi, hindi na tayo bata eh. Sino ito senior na? Hindi na nga natin minsan may suot yung medyas natin. Eh, anak, pag-isot nga ng medyas ko. Di ba ba? Reality po yan. Realidad po ng buhay yan. Huwag niyo sabihin, Pastor, kalabaw na tumatanda. Hindi kalabaw, kahit kalabaw tumatanda eh. Di ba ba? So, kung minsan natatakot tayo sa ganung sitwasyon. Kasi isang banda, kung titingin tayo kay Lord, Lord, ikaw ba may hawak ng buhay eh. Si Moses nga, 80 nung tawagin siya, 80 years old nung tawagin siya sa paglilingkod. 80 po ah. Hindi po ng panahon ng kabataan niya, 80 nung siya tawagin ng Panginoon, niligtas yung kanyang bayan. Naging pastor si Moses na 80 years old siya. Sabi ko, Panginoon, hindi ko namang, if si Moses yun, hindi naman ako Moses eh. So may sitwasyon si Moses, di ba? Moses yun, 80 years old. So may mga pagkakataon. Sino dito 80 na? Atem, di ba? May kalakasan tayo. Pag titingin tayo sa edad natin kalendaryo, matatakot tayo. Pag titingin tayo kay Lord, kaya pa natin. Amen. Atem. Hallelujah. Pag titingin kami sa hagdanan, may elevator ba dito? Ay pagka-elevator naman, nawala ng kuryente, na-stuck ka sa loob, o matatakot ka rin. So gusto nyo, may stuck sa loob, o naglalakad kahit pa paano. O maglakad na lang tayo kung minsan exercise pa yan. Sabi ng doktor ko, Pastor, bawas ng trabaho, medyo pahinga. Kaya sa isang banda, hindi ko magawa pong magpahinga na hindi ko natatapos ang bagay. Mindsetting kasi yun eh. So medyo kailangan ko magbago ng isip. Kung bawal tungkol sa bagay. Kaya lang, titingin pa rin ako kay Lord, siyempre. Ang kalakasan sa Panginoon. Amen po ba? Youth, alam ko malakas kayo. Sabi ng Panginoon, kahit ang kabataan, nawawalan ng sigla, nawalan ng lakas, pero ang titiwala sa Panginoon, nagparoon ng panibagong sigla. Titiwala sa Diyos, papanibagong sigla. Tuloy natin aking slide. Ama, nak. Next. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ano nga kahalaga nun? Ang sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Gusto mo tumaas yung antas ng iyong pagtitiwala, panampalataya, tumingin ka sa Panginoon. Bakit? Sapagkat siya pinagmulan at nagpapasakdal ng ating pagtitiwala sa buhay natin ito. He is the source of hope. Sino naniniwala pa rin sa Bible? Ngayon, marami pong young people, kini-question ang salita ng Diyos. Na yan daw yung absolute truth yan, hindi na daw absolute yan. Pag sinabing absolute, wala pong mali, wala pong pagkukulang. Hindi mo nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Totoong totoo. Bakit yun? Sino naniniwala si Kristo'y buhay? Hindi, mamatay na siya eh. Pero on the third day, nabuhay na muli. Historically proves that Jesus rose from the dead. May mga nagpatutuon yan eh. Mga tao na nandoon, nagrealidad po yan na ang Panginoon nabuhay na muli. Kanino pa magtitiwala sa Kanya na natiling patay o sa Kanya na namatay pero nabuhay na muli sapagkat si Diyos na buhay tunay, makapangyarihan laban sa kamatayan. May power over death. Di ba si Jesus Christ lang may kakayanan nun? So dapat tayo magtiwala sa Panginoon sa Kanyang punto. So looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith is right and biblical. Tumingin ka sa Panginoon sa pinasimula na wakas na yung pagtitiwala mo, maging matibay ka sa yung pagtitiwala, maging matibay ka sa panahon ng pagsubok ng buhay. Bakit? Kasi naniniwala ka pa rin may kalakasan sa Kanya eh. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Next, pang-apat. Never doubt. Never doubt. Tingnan niyo yung picture. May nakita kayong panapansin kayo dyan. Hindi niyo napapansin, no? Madilim kasi. May hawak siya dyan. Anong hawak niya? Oh. Buto ng mustasa. Gaano kalaking buto ng mustasa? Sino dito nakakita ng linga? Nilalagay sa bun? Hamburger bun? Linga. Ganon po kalaki yung buto ng mustasa. Ang sabi ng Bible, kung ngayon doon may pananampalataya kasi laki ng buto ng mustasa, masasabi sa bundok na ito, lumipat ka, lilipat ito. Wala daw bagay na mahirap sa taong nagtitiwala sa Panginoon. Sabi ng Bible, if you have a faith as small as a mustard seed, you can easily say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Ano sa Tagalog? Kung meron daw pananalig kayo kasi laki ng buto ng mustasa, yung maliit na mustasa, sabi siyempre, masin laki. Hindi sinabi kasing liit, kasi laki.
Masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat nga ito. Walang bagay na napakahirap na hindi ninyo magagawa. Amen. Hallelujah. Wala daw bagay na hindi daw natin magagawa. Sabi po rito sa salita ng Panginoon. Walang bagay na hindi natin magagawa. Never doubt. Never doubt is a praise that expresses strong belief or certainty in something. Ito daw ay matibay na paniniwala tungkol sa katiyakan ng isang bagay. Isang praise, isang pangungusap. Pag sinabing never doubt, isang maikling kataga na nagpapahiwatig po ng paniniwala mo na matibay na tiyak na mangyayari. It means not to have any uncertainty or hesitation about something being true or possible. It calls to have faith and confidence. Tumutukoy po ito sa kumpiyansa at pagtitiwala mo sa isang bagay o sa isang pangungusap. Breakdown, kung bi-breakdown natin, sabi dito doubt. This word means feel uncertain or unsure about something. Pakibalik mo yung number 4 ko, anak. Slide ko number 4. Never doubt, yung sa umpisa. Yan, never doubt. Yung salitang doubt, ano ibig sabihin niyan? Doubt means feel uncertain or unsure about something. Damdamin po na wala kang katiyakan tungkol sa isang bagay. Never doubt means it's a combined force way saying na wala pong dahilan na dapat tayo mag-alinlangan. Doubt is feeling uncertain, wala kang katiyakan. Pag sinabing never doubt, kabaliktaran nun. Never. Everybody say never. Never doubt. Sabi sa tayo, kapatid, never doubt na maganda ka. Oo. Never doubt na mabait ka. Oo. Never doubt na mabuti ka. Oo, di ba? Never doubt. Huwag kang mag-alinlangan. Kasi by God's grace, we can be able to be good. Pwede kang maging good, di ba? Amen po ba? Sino dito dating sugarol, pero ngayon binago na ng Panginoon? Bakit may pagbaba? Kasi hindi ka nag-alinlangan na may gagawin ba pagbago si Lord sa iyo, sa buhay mo. Amen po ba? Bakit tayo na born again? Because we never doubted the Word of God and His promises for us. Amen. Bakit tayo nandito? Because we never doubted the promises of God, kaya tayo nandito. We never doubted the purpose of God sa buhay natin. Bakit ako nagpapasok? Kasi hindi ako nag-alinlangan na mayroong magandang plano Diyos sa buhay ko. Hindi niya ako iniwan, ni pababayaan man. At truly, hindi ako iniwan, ni pinabayaan man. Doon yung aming pong pangarap ng mag-asawa ay talaga napakalawak. Pero sa kabilang banda, sisipin ko, ang buhay namin sa mundo ito, maikli lang talaga eh. Mag-alibaba ako, kami both of one. Pareho kami mag-asawa, pareho kami engineer, no? Pareho kami may trabaho, ako nagtayo po ako ng aking business, ako nagtariling kumpanya. Ang laki ng pangarap ko noon. Laki ng mga hangarin ko sa buhay. Pero sabi ko, Panginoon, kung yun nangyari, saan na kaya ako ngayon? Baka siguro medyo sabihin na natin bilang successful engineer, successful sa ganitong bagay. So, pag sinabing ganito tagumpay, inisip ko yung mga klase ko, nasa abroad na, maganda na yung bahay nila, sa malaking posisyon nila eh. Sabi ko, nangungopya lang ito sa akin pero pero ganun na buhay na. Pero sa isip ko, isang banda, malulungkot sila. Tapos pag nagsisend ako ng message, natutuwa sila. Pastor, salamat po, nagpipray over sila. So, salamat po. Mayroon kaklase na talaga, kapag natanggap nila yung insight ko, pina-forward sa mga klase ko at nabibless sila. Hindi nila alam galing sa akin. Huwag mo na sabihin galing sa akin, basta na-bless sila sa message ko. Pag galing pa sa akin, baka mag-doubt pa sila. Kasi kasama ko sa barkada, kalokohan dati yan. Mga taong yan. Pero inisip nila, hindi daw ako nagbabago. Paano hindi nagbabago? Hindi na ako nakasama. Nung makasama nila ako, nagkaroon sila ng tanong, paano nangyari sa buhay ko? Sabi ko, because I never doubt my God, who is able to save my life, to change my life at all. Sa kabutihan niya sa buhay ko. Amen po ba? So, isipin namin yun, hindi na kulang talaga ang Diyos. Inabot niya namin kalagayan, pangailangan. Nakatapos ang pag-aaral ko, full-time kami sa ministry. I never doubt God is able to work wonders in our lives. Dumating pa yung pagkataon, nagkasakit yung anak ko, hindi namin alam kung saan gagawin. Gusto kong bumalik sa aking trabaho, profesyon. Sabi na ng wife ko, Papa, huwag, kasi titiwala, may plano ng Diyos para sa atin. So, talagang, ang hirap, struggle ako noon. Hindi ganun kadali, kapatid. Kung ikaw tatay ka, tapos ikaw breadwinner ka, tapos ikaw yung, tapos nagpapastor ka, tapos meron kong ministeryo, tapos mamimili ka talaga. Linggo, may meeting kami sa customer ko, sa aking construction company na tinayo. May meeting kami, malalaking tao yun. Ang last project ko po ay yung subco namin sa hotel sa Makati. 7-star hotel yun. So, kailangan ko matapos yun. Kung hindi, mag-penalize ako. Meeting noon, Sunday. May gawain sa church. Ano gagawin ko? Mamimili ako sa dalawang bagay. Dumating ako sa punto na pinili ko yung trabaho ko.
Inassign ko lang yung pastor namin, ikaw mag-assign dito, ikaw lang dito. Kasi may meeting ako, nakita ko yung problema ko, lalo bumibigat. So nagpasya kami mag-asawa, ma, ano bang kalooban ni Lord sa ating buhay? Tapos dumating pa si Jenjen. Sa buwan. Jenjen, mga anak si Jenjen. Dumating si Jenjen, dumating pa yung pagkakataon na nahirapan din kami, nagkaroon ng problema si Jenjen. So anong mangyayari nun? So I have to decide on issues whether to go back to my professions or stay in the ministry. So hamon yun sa Panginoon. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami. Nag-pray kami mag-asawa, umiyak si Nene, umiyak din ako sa Panginoon. Nung magtiwala kami kay Lord, sabi ng Panginoon sa amin, through si Nene, salamat meron akong kabiyak na love niyo si Lord at yung nakikinig sa Panginoon at nag-encourage sa akin. Sabi niya pa, magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag mong gagawing iwan ng Panginoon at kanyang ministeryo kasi may hindi magandang mangyayari sa buhay natin. Hindi lang yan ang mangyayari, problema natin. So, ang hirap para sa akin. Umiyak talaga ako sa Panginoon pag dapat kong gawin. Hindi ganun kadali. So, may mga punto po, stormy life po yun, stormy moments ng buhay namin yun. Hindi ganun kadali, kapatid, kung kayo nasa kalagayan namin. Kalagayan ko, hindi ganun kadali. Magpasya. Sabi ko, Lord, ayaw ko mapahiya ang pangalan mo. Dahil, Lord, ikaw ang aming pastor. Ikaw ang aming dakilang Diyos at makapangyarihang Panginoon. Amin po dapat pagtiwalaan. So, to make the story better and shorter, tapusin ko na yung storya. Si Nene, magkwento yan eh. Ang nangyari noon, nagpasya kami na, Lord, tulungan mo ako, Panginoon, unahin kita. Inuna ko si Lord sa punto na yan. Alam nyo, ang pabor ng Panginoon doon, natapos ko yung project without even paying a penalty. 2 months po yung hindi ko na, yung submission ng project, hindi na namin natapos. 2 months. Supposed to be December, na-submit yun. December kasi dapat submitted yung project nila. Dinabot ng February. Yung peak season na natapos, hindi naabot yung deadline. So, during our meeting, wala si Tianene, meeting namin, yung aming mga meeting doon. Sabi sa akin, June, okay na. At least somehow, tapusin mo ito without having imposing penalty upon you because we are blessed by your work. Pag sa aming relationship, na-bless sila sa relationship. Nakita nila yung aming pagkilos ng mga mag-asawa eh. Nakita nila example nila sa biyaya ng Diyos sa aming buhay eh. Because why? We look upon Jesus talaga. Na-bless sila sa aming relationship. Mag-asawa kami sa trabaho, no? Subcontractor niya ako. Boss ko si Nene kasi siya main contractor namin. Siya boss ko siya eh. Na-bless siya sa trabaho ni Sister Nene, na-bless siya sa akin. So, na-bless sila. Palininong ko, na-bless din sa amin. So, we are blessed by God. So, anong nangyari? Niresolve ba yung aming kalagayan? Inalis yung penalty. Tapusin lang namin. Present ko February, salamat sa Panginoon. Tapos during that time, nag-decide ako, Lord, doon na ako nagpasya na full-time sa ministeryo. Hindi ako ng profession. At from that moment on, wala na akong project na pati ang aking lisensya, hindi ko na renew. By the grace of God. Sabi ko, Lord, ang hirap sa kalooban nyo. Ang hirap magpasya po. Mga kapatid, mahirap talaga magpasya at sumunod sa Panginoon minsan. Hindi ko ganun kadali, sumunod sa Lord. Pero sa isang banda, pag sumunod ka sa Panginoon, pasay buhay mo, higit. And then later, I realized na Panginoon, hindi pala kabiguan po yung bagay na ito. Sapagkat kung papansin ko, at the end of the day, it's not about us, it's about God. Ang buhay natin mas mahalaga sa piyaya ng Panginoon. At ang tunay na kahalaga ng buhay, wala po sa atin, kundi sa Diyos mismo. Ang kahulugan ng buhay, wala sa iyong pangarap, kundi sa pangarap ng Diyos para sa atin. Dapat po natin isipin, may purpose ang Diyos kung bakit ka binigyan ng buhay. Hindi dahil may purpose ka sa buhay, kaya kami buhay. Kaya ka humihinga dahil may kalooban ng Diyos para sa iyo. Hindi dahil ka humihinga para gusto mo lang mangyaring gusto mo. Kundi mayroong magandang plano ng Diyos para sa iyo. Mga kapatid, young people, listen. Okay, may magandang plano ng Diyos para sa buhay mo. Dapat mo isipin yung bagay na yun. Huwag mong higit yung anong gusto mo. Once we get yung gusto natin, tayo magpifail. Kahit maganda yung kalooban mo. Pero may kalooban ng Diyos minsan, apart from our desires, apart from our programs, may plano po ang Panginoon. Higit sa ating programa. Pero pag sinunod natin si Lord, napakaganda makita natin yung resulta nito sa ating buhay. Kaya at the end of the day, it's not about us, it's about God. Sa totoo lang. Ang bottom line ng buhay, hindi po dahil sa atin, kundi dahil sa Kanya. Sino ba may-ari ng sarili natin? Hindi tayo may-ari, si Lord ang may-ari. May mga pangarap tayo pwedeng gawin, may mga pangarap tayo pwedeng nating tuparin, pero pag natapos yan, hanggang saan matatapos yung quest mo sa buhay? Hanggang kailan matatapos yung pangarap, hanggang kailan matatapos yung paghangad mo sa buhay? Hanggang hindi mo gawin ang kalooban ng Lord, hindi mo madadama yung tunay kontentuhan sa buhay. Kasi only God can make our lives contented and satisfied. Only Jesus can make our life contented and satisfied. That's the point of life. Tuloy natin to. Saan na ba ako? And lastly, panghuli, praise God. Hindi lang yung in-trust mo sa Kanya, hindi lang yung magtiwala sa Kanya, hindi lang po yung hindi lang yung never doubt, kundi magpasalamat ka sa Panginoon.
Lastly, magpasalamat ka. Praise God about everything. Kaya tingnan niyo, ang pamagat ng mensahe ko, a blessed stormy day. When we talk about blessed, ibig sabihin blessed, masaya. Sino dito masaya? Naranasan ko yung masaya akong nag-una kami mag-ministeryo sa isang lugar na ang baha talagang yung patutuo ni King dito nung Sunday. Sana maranasan niya hanggang dito yung baha. joke lang. Huwag naman. Baka nakikinig yung mga taga-Dampal. Hindi naman pinangarap ko na kasi inangat na tayo ni Lord sa kalagayan. Pero sa totoo lang, in this world, you shall have a lot of troubles Paano dumating po yung punto noon? Kailan naranasan ko yung tuwan-tuwa ako, bumunta ako sa gawain namin, naka-styrofoam, tapos nagsasagwan kasi baha. Tapos yung bota, binigyan na ng bota. Binirigyan ng bota hanggang tuhod. Yung baha hanggang hita. Galing, no? Kaya ang bota ngayon, uso ngayon, yung parang overall na. Nakita yung bota ngayon, hanggang liig na. Malamang, naka-scuba diving suit na tayo. Pagkadating ba? So, sa punto yan. So, na-enjoy namin yung pagkakataon na yun. Na-miss ko nga yung maano kami sa bahay, dumalakad sa baha. Pero may kagalakan ka. Bakit? Naisip mo yung tao na tatanggap kay Lord, mananampalataya, nanghihintay, may gawain ng Panginoon, yung pamilya na nabibless dahil sa gawain sa kabila ng sitwasyon yun. Ang mga member po noon, nakatira sa tabing ilog, sa ilalim ng tulay. Binabaybay ho namin, tinitingnan namin yung kalagayan. Pero masaya po, masaya. Ano ibig sabihin ko sabihin? Sa ganung sitwasyon, pwede mong purihin ng Diyos In a stormy day, we can praise God. Sabi po dito talatang ito. As I wind up, I'll praise the Lord at all times. I will constantly speak His praises. Yung po talata sinabi dito. Pag sinabing at all times, sa lahat ng oras. Lahat ng oras, hindi naman lahat panatag. Hindi lang lahat ng oras madilim, may liwanag. Hindi lahat ng oras may araw, may dilim. May umaga at may gabi. May bagyo at may matahimik na sitwasyon. May alon at may walang alon, di ba? May sakit ka kung minsan malakas ka. Hello. Naalala ko nga, tawagan ko yung panganay ko, wala na siyang boses, may sakit anak ko. Pero darating araw magkakaroon ng boses yan. Kasi may mga pagkakataon, halimbawa, may sakit ka ngayon, darating araw pwedeng pagaling ka ng Lord o pwedeng kunin ka ng Lord at sa piling ng Diyos, wala ng lakit, wala ng sakit, wala ng luha, wala ng lungkot, wala ng hinagpis, wala ng kalungkutan, wala ng pagdurusa, wala ng kamatayan. Ibig sabihin, every situation we have, although that's negative, there are times that it will not last. Hindi ito mananatili. Because God is a God of purpose. God has a good plan for all of us. May plano siya maganda para sa ating buhay. And to that, we can praise God in spite of the moment that we can receive difficulties. At sabi ni Paul, kung kailan ako mahina, saka ako naging malakas. Kailan ako mahina, saka ako naging malakas. Di po ba? Sa pagkakataon na siya nanghihina, doon niya naranasan yung galaw at pagkilos ng Diyos. Yakap ng Panginoon. Alam niyo, sa panong ito na parang feeling ko na I'm unable na to speak clearly, unable to stand clearly, unable to walk. Sabi ko, Panginoon, dito panahon ito, nakita ko yung galaw mo. Nakapagdadrive pa rin ako. Kami dalawa ni Stanley from Quezon to here. Klaro pa rin yun. Hindi po ako wala po ko. Although nagkakaroon ako ng vertigo, pero nagagawa ko pa rin biyaya ng Panginoon, nakakatawa. No? Sa ganung panahon, nakita namin yung tiwala mo sa Diyos, yung galaw ng Panginoon sa iyong buhay. Naisip ko, kung hindi ako magkakasakit, paano ko ma-realize uli na ang Diyos ko yung nagpapagaling? Hindi ako manghihina, paano ko ma-realize na ang Diyos ko yung nagpapalakas pala? Ibig sabihin, minsan kasi nagkukulang tayo padamin sa Panginoon, mahal natin siya at malapit tayo sa Kanya. Kailangan dumating mga bagay upang maging malapit tayo sa Diyos. Tingnan yung nagkaroon ng COVID, nabuong pamilya, pero ngayon parang nahihiwalay uli. Bakit? Kasi parang ang buhay natin, ang sigla-sigla. Sa panahon ng tagumpay, kailan malapit ang Diyos sa iyo? Sa akin, sa ating lahat. Panahon kalakasan, kailan ka malapit sa Diyos? Kailan po bang manghina upang marinig natin kalakasan ng Diyos? Kailangan minsan gusto ng Diyos mangyari sapagkat sa ganun sitwasyon, napapasalamatan natin ang Panginoon. Higit natin papatunayan ang Diyos yung dakila sa panahon na mayroong kalungkutan. Di po ba? In a stormy moment, we can praise God. A blessed day, in a stormy day, can be done by people who entrust everything to God. As I wind up. Ano ba sabi ron? Purihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Sa aking bibig ay higit, hindi titigil pagpupuri sa ang bibig daw, hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. This mouth can speak a lot of things. Pwedeng lumabas dito yung words ng encouragement or discouragement. Kapatid, ano lumalabas sa mga bibig natin ito? Araw-araw. Reklamo? Pwede.
Pwede palitan mo ng pagpupuri sa Diyos in spite of the moment that we... Di ba? Sino dito mapa PBBM o BBM o mapa Kara? Tatalo. Mga Kristiyano nagtatalo. Hindi, dapat ma-impeach yan. Hindi, dapat ganito, ganito. Yun yun. Bakit? Pwede naman lumabas sa ating mga labi positive things eh. In spite of this situation. Parang hindi ka pabor, bakit hindi mo gawin positibo ang mga bagay na dumarating sa buhay natin? Eh kung inalaw ng Lord ito, mangyari ito, anong mangyari sa buhay mo? Lulungkot ka. Hindi mo ma-realize na ang Diyos yung mabuti pa rin sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Sabi ng Bible, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ is concerning us. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon. Kung nagpapasalamat ako sa Panginoon na dumating sa buhay ko itong problema. Sapagkat nakita ko, Lord, ang pagkukulang ko, pinakita ng Panginoon ang kagalaw niya sa aking buhay, kalakasan na pwede kong ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng bagay. Ganon din ang bawat isa sa atin. Amen. Ang tanong po ganito, can we praise God in spite of stormy days? Panahon ng kabaha, panahon ng bagyo, panahon ng tagaraw. Sa pagkakataong ito, nagagalit po yung mga lagang may mga pananim kasi nag-aaraw. Tuwan-tuwa naman may nagnegosyo ng tuyo kasi may pambilad sila sa araw. Pero pag umulan, natutuwa yung mga magsasaka, nagagalit naman yung magtitina pa. Kung kayo yung Diyos, anong dapat nung gawin? Alangan naman sa bahay nyo, yung kwarto nyo, umaaraw. Sa kwarto, umuulan. Hindi ganun eh. Kaya sa isang banda, yung paano mo appreciate yung galaw ng Panginoon, umaraw man o umulan. But in moment of trials and difficult moments of stormy days, can we praise God? Can you thank the Lord sa pagkataon na yan? Sa totoo lang, in this world, we shall face a lot of trouble. Sa mundong ito, makakaranas na iba't ibang uri ng kapigatian. Hindi lahat pumapabor sa ating kalagayan sa ating sitwasyon. Pero sa isang banda, nais ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya, maging matibay, be strong, take courage. Ano pa? Ano yung 5? Una, be strong, take courage. Pangalawa, stand in faith, never doubt. Ano? Stand in faith. Pangatlo? Hindi. Push on Jesus. Pangapat, never doubt. Panglima, praise God. Amen. The best thing we can do, 5 things. The first 5 in every moments of games in life is to do these things. It is basic things for us to do, reminding us that we can praise God in spite of the difficulties that is happening in our lives today. Amen po ba? Sino dito may mga pagsubok o stormy moments sa buhay niya? Bagyo, lindol, o iba't ibang bagay na yumayanig sa iyong kalagayan. Pwede ka bang tumayo at magtiwala sa Panginoon? Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa Panginoon, magtiwala sa Kanya. Hilingin natin sa Panginoon ang kabuhayan niya, kalooban niya, mangyari sa ating pong buhay ngayong umaga. Hallelujah. Thank God. Lord Jesus. Hallelujah. Samahan niyo po ko sa altar na ito. Kung kayo may pangailangan, may problema, may kahilingan, lapit po kayo. Tayo pong lahat lumapit sa Panginoon. May bigating ka man dala-dala? Are you in stormy moments? At hindi mo magawang mag-praise the Lord, hindi mo sabihin, blessed, happy day. Pwede mong palitan yung iyong attitude at pagpasalamat sa Panginoon sa punto na yan. Magtagumpay ka o may kabigo ang kandala, pasalamatan mo ang Panginoon, kapatid. Kasi maaaring dumating ang araw na we can face trials and difficulties in life and we cannot be able to do what we can do, but only by the grace of God, we can ask for His help. Pwede natin humingi ng tulong sa Panginoon. Ang pinakamahalagang aspeto ay magdalangin tayo sa isa't isa. You pray for me, and I'll pray for you, and let's pray together. Hilingin natin sa Panginoon, piyaya niya talaga. Kayo po nandiyan sa inyong kinatatayuan, sa inyo pong kinalalagyan. Pwede niyo abutin po mga tao dito lumapit sa harap. Hindi natin alam problema lang binibitbit, dinadala. At ganun lang pinapasa sa masadang ito. Pero naniwala po tayo, God is able. May kakayanan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos nating pinaniwalaan, Diyos natin sinasampalatan, Diyos na imposible at walang bagay na mahirap sa Kanya. Kapatid, matutunan, be strong, take courage. Hallelujah. Take stand in faith. Tayo natin pagtitiwalan at pangako ng Diyos buhay natin. Look unto Jesus, never doubt, and praise God. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan, katulad ng pagsinag ng gintong araw. Patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko'y damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Hallelujah. Yes, Lord God. Kaya, O Diyos, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Hallelujah. Opo, Panginoon. Sandigan sa bawat bigating tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O hallelujah. Opo, dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Patuloy namin dinudulog sa iyo ang aming mga pangailangan at kalagayan sa iyong harapan, O Diyos. Naniniwala kami, meron kaming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, na hindi nagkukulang. Ano man aming kahilingan at mga kalagayan, kaya mo kami abutin at pangalagaan, O Diyos, ang aming mga buhay. Wakas nitong buhay. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Patapatan mo'y matibay na sandigan. Hallelujah, Panginoon. Abutin mong bawat isa sa amin, O Diyos. Patuloy namin tinataas sa iyo ang aming kalagayan at pangailangan. Yung pagkatiwala namin sa iyo, Lord, ang aming kalagayan at pangailangan. Hallelujah. Hinahon, pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos.
Hallelujah. Oh, Diyos. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Purihin mo siya, dakilang Diyos, aming Ama. Pinupuri ka namin, Panginoon, dakila ka namin. Purihin mo siya, Panginoon. Purihin ka natin ang Diyos na buhay. Purihin mo siya, aming mga kapatid. Purihin mo ang Panginoon. Dakilain mo ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan mo ang Panginoon. O Lord, lumalapit po kami sa trono ng kahabagan at biyaya. Kung paano, Panginoon, naniniwala kami, Lord, sa kabila ng aming pong mga pagsubok na minaharap, mga pagbigating daladala, mga pinapasang problema, pang iba-ibang kulay, iba-ibang uri, iba-ibang kalagayan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Marami nagtagumpay sa amin, pero Lord, sa kabilang pananagumpay na pwedeng dumating sa amin, Lord, na humarap kami sa mabigat na pagsubok ng buhay. Sapagkat sa mundong ito, sabi mo po, Panginoon, makakaranas kami na iba't ibang mabigat na pagsubok. Pero sabi mo po, laksa namin, Lord, sa napagtagumpay mo sa libutan ito. Lord, salamat po, nandyan ka, hindi mo kami niiwan ni pinababayan. Nandyan ka, Panginoon, upang kami sama. Nandyan ka, Panginoon, upang kami ubutin. Nandyan ka, upang kami pasanin. Nandyan ka upang kami itaas, Panginoon. Nandyan ka, Lord, kami tugunin. Nandyan ka upang kami sagutin. Nandyan ka upang kami tulungan, Panginoon. Nandyan ka, hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan. Salamat sa iyong pangako, Panginoon. Nandyan ka, O Diyos. Nandyan, kasama ka namin, Lord, sa aming paghirap. Kasama ka namin sa aming paglalakbay. Hindi mo kami iiwan ni pinababayaan. Ikaw aming kalakasan, ikaw ang tagmigay, ikaw ang galingan sa Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon, O Diyos. Napakabuti mo, God. Lord, tinataas namin sa pangangailangan ng bawat isa. Ama. Ang aming pumakalagayan sa buhay namin ito, Lord. Naniniwala kami, Lord, that we trust everything to you. You can be able, O Lord, to handle all our cares, to solve our problems and difficulties in life, Lord. Ama, dalangin ko, Lord, kaaliwan mo po, Panginoon, nagmumula sa iyo. Biyayaan mo po, Panginoon, bawat isa amin. Kapag tagumpay mo kami sa mga pagsubok na hinaharap, Lord, bigyan mo ng kalakasan, Panginoon. Pawiin mo ng lungkot, Panginoon. Pawiin mo luha, Panginoon. Palitan mo ng kagalakan, ng kasiyahan, pangitin mong bawat isa sa amin, Lord. Huwag mo kayang uuwi kami na talunan pagkos magtatagumpay kami sa iyong dakilang pangalan, O Lord. Samahan mo kami, Panginoon, sa mga pagsubok namin hinaharap. Ang ba't ibang pagsubok namin pong hinaharap, Lord. Tinatas namin sa lahat sa iyo. Lord, may mga karamdaman, Lord, kagalingan, kalakasan, tagumpay, kagalingan mula sa iyo, Diyos. In the name of Jesus Christ, the Lord and Savior King. Lord, by your stripes we are healed, Lord. Sabi mo po, Panginoon, sa iyong mga salita. Sa pamagitan po ng iyong mga latay kami nagsigil. Naniwala kami, Panginoon, ikaw ang aming dakilang mga gamit. Ikaw ang aming tagumpay, Ama. Ikaw ang aming kalakasan, Lord. Lord God, lumalapit kami na may pagpapakumbaba sa iyong harapan, O Diyos. Hallelujah. Lord, dagdagan mo ang aming tapang, Panginoon, sa kabila ng takot na dumarating sa aming pong buhay. Iba-iba po ang takot namin, Panginoon. Kay Lord, sa kabila ng takot na ito, Lord, naniwala kami, Lord, you will encourage us na ikaw ang pader namin sandigan, ikaw ang aming muog, nakanlungan sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Hindi mo kami niiwan, ni pinababayan. Kasama ka namin, Panginoon. Lord, takot, inatasan ka namin, inutusan ka namin, kausapin mo si Jesus Christ sapagkat siya may hawak sa buhay namin at sa Kanya meron kaming kalakasan tagumpay sa biyaya ng Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming maniwala sa iyong mga pangako, sa mga oras na ito, ano ang pangako mo, Panginoon, sa buhay namin. Maalala po namin, mayroon kang pangako sa bawat isa sa aming pangailangan, sa bawat kalagayan ng bawat isa sa amin, Lord. May pangako ka, Lord. Ayos sa iyong liwanag ng salita, Lord, palakasin mo man nanghihina, panlugin mo man dulupaypay. Patatagin mo ang aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon, sa iyong mga pangako. Lord, nakataas ang aming mga kamay, Lord. Nilalapit namin sa iyo ang aming mga kalagayan at pangailangan, Lord. Mga bigatin daladala, Lord. Inahandog namin ito sa iyo, Lord. Sabi mo sa iyong salita, cast all our cares upon you, for you care for us, Lord. Pangako mo ito, kaya pinangawakan po namin sa namin sa Peter chapter 5, verse 7. Trust all our cares upon you, for you care for us, Lord. Niniwala kami nagmamalasakit, kaya katiwala namin sa iyo ang lahat-lahat, O Diyos, na aming mga problemang daladala. Sa pangalan ng Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, huwag kami mag-alinlangan. Tulungan mo itos namin ang pansin sa iyo. Ikaw lamang, Panginoon, tutungan namin pangailangan, wala pang iba. Itugon ka, Panginoon. May plano mo at kalooban maghanap sa aming buhay. Lord, pupurihin ka namin, Panginoon, pasalamatan ka namin. We will praise you, we will thank you, Lord God, for everything. Salamat, pasalamatan natin ng Diyos na buhay. Kung may ginagawa, Panginoon, sa inyong kalagayan sa mga oras na ito, pasalamatan mo, Panginoon. Lord, we glorify your name. We entrust everything to you. In the name of Jesus Christ, the Lord and Savior King, God, hallelujah. Purihin ka, Ama. Purihin ka, Lord God. Napakabuti mo. Napakadakila mo, O Diyos. Lord, lagi namin sasabihin, Panginoon, ng kataganan, ng pagpapatuloy na kalakasan, patuloy na biyaya, Panginoon, patuloy na tagumpay, Panginoon, lumabas sa aming mga labi, Panginoon. Word of encouragement, word of hope, word of faith, word of trust, word of joy that speaks about the goodness that comes from you. Salamat po, Panginoon. All the glory, honor, praise belongs to you. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior King, ito pong aming dalangin, kalakip ng aming tayo sa pangalan ni Kristo Jesus. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, dakilain ka, hallelujah. Pasalamatan po natin, papalakpakan po natin ang dakilang pangalan. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we glorify your name, O God. We lift your name up high.
Oh, we praise you. We thank you so much, oh God. Continue to empower and bless everyone. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. This is our prayer with thanksgiving in our heart. In Jesus' wonderful name we pray. Everybody say amen. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Praise God. Panibagong lakas sigla. Inhale, exhale. Amen. Tingnan niyo katabi niyo, buhay pa ba sila? Humihinga pa ba kayo, kapatid? Sa biyaya ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Tinutugon niya tayo. Napangiti ba tayo ng Diyos ngayong umaga? Tingnan niyo katabi niyo, nakangiti na po ba siya? Ay, huwag niyo hayaan umuwi na nakasimangot yan. Bawal ang nakasimangot. Sapagkat ang biyaya ng Diyos sapat sa pangailangan ng lahat. Amen po ba? Amen. God is good. All the time, God is good. God is great. All the time, God is great. Amen. Muli po tayong tumayo at dadako po tayo sa isa pang mahalagang gawain. Ngayon pong araw na ito, unang linggo ng buwan, kaya at meron tayong gaganaping mahalagang aspeto ng ating paglilingkod. Ito po ay paggunita muli sa ginawa ng Panginoong tagumpay doon sa krus ng Kalbaryo. Ano man tagumpay meron tayo, kung wala si Kristo, walang kasaysayan. Pero ano man tagumpay meron tayo dahil kay Kristo at pinasalamatan natin ang Panginoon sa kabutihan niya, ayan ay may saysay lagi. Everybody say, God is great. God is good all the time. Bago pa natin tanggapin ang mga bagay na yan, ito po ang talatang ating babasahin, 1 Corinthians chapter 11. Ang sabi po rin, kayo na po magbasa. Sapagkat tayo pong lahat, sama-sama. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. At Amen. And then pagkatapos niyan, amen. Gawin daw natin ito bilang pag-aalala sa Kanya. At, sabi po dyan, ginuguntan natin ang kamatayan niya at Kanyang pangako na muli siyang paparito. Rapture is coming any moment from now. Amen po ba? I-discuss ko po yan sa ating leadership mamaya. Why do we believe in rapture? Why do we believe in the imminent return of Jesus Christ? At bakit ito ating pinatatayuan? At anong linaw nito para sa atin? Katotohanan na yan. Alam niyo po, ang pangako ng Panginoon totoo. Amen. Napakabuti ng Diyos sa kanyang buhay, pag-asa binigay sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin bago natin tanggapin ang mga bagay na ito. Ama, salamat pong muli sa kabutihan kadakilaan mo sa buhay namin ito. Sa pagkakataon pong ito, aming Diyos, kami po'y muling nagpapasalamat, Panginoon, ng buong puso sa kabutihan kadakilaan mo po, Panginoon, sa aming pong mga buhay. At muli po namin maalala, Panginoon, gugunita po namin ang kahalagahan po ng krus ng Kalbaryo, na kung saan, Panginoong Yesus, ikaw'y namatay, nabayubay sa krus, alang-alang sa amin, Panginoon. Sa pagkakataon na yun, Panginoon, binigay mong yung buhay. Inalay mong yung sarili, Panginoon, namatay ka para sa amin. Lord, napakabuti mo. Sino kami para pag-alay mo ng iyong sariling buhay? Kami po'y sumuway, kami po'y makasalanan. Kami po'y nalayo sa iyo at nag-isip ng mga bagay pang sarili, nakalimutan namin kahalagahan mo. Pero Lord, hindi mo kami iniwan, ipinabayaan sa panahon na yun, Lord, na kami bagamat ang tao po'y nalayo sa iyo. Nilapit mo rin pa rin ang iyong sarili, Panginoon, upang may padama sa kanila, Panginoon. Mahal mo kami, ano man namin kalagayan. Lord, salamat po. Tulungan mo kami, huwag namin kalimutan ang kahalagahan at pagpapahalaga mo sa amin, Panginoon. Huwag namin kalimutan ang mensahe ng krus ng Kalbaryo. Huwag namin kalimutan ang kaligtasan at pagpapatawad mo sa amin. Huwag namin kalimutan na yung pangako ka sa amin na kayo muling paririto, Lord. Huwag namin kalimutan ang pangako mo na may buhay na walang hanggan sa piling mo, Panginoon, at inihanda mong tahanan doon sa langit na yung inihanda para sa aming lahat. Huwag namin kalimutan, Panginoon, ang mga bagay na yan. Bagamat kami abala sa mundong ito, tulungan mo kami, Panginoon, pahalaga namin ang mga katotohanan na ipong ibiniwan sa amin.
Lord, ang kaalamang ito ay huwag manatili po sa aming puso at huwag pong mawalay, Panginoon, kailanman. Salamat po. At sa pagkatong ito, samahan mo kami, Panginoon, ginugunitan naman namin, kamatay mo sa krus, ang pagpapasalamat po namin taong puso, Panginoon, sa kaligtasan, pagpapatawad mo sa aming pong buhay. Sino po kami, Panginoon, para yung pong mahalin? Sino po kami para yung ligtas? Pero Lord, minahal mo kami, sapagkat sabi mo sa iyo, gayon na lang ang pag-ibig mo sa amin. Kaya binigay mo ang iyong bugtong na anak, upang sino manalig sa iyo, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. To that, Lord, we give you glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Everybody say amen, amen, amen. Sama-sama po natin kainin. Sama-sama po natin inamin. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Inupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos. Ikaw pa rin, Lord. Ikaw pa rin po, Panginoon. Lord, ang dami naming takot, meron kaming mga kalungkutan, meron kaming kahinaan, meron kaming pag-aalala, Lord, sa buhay. Hindi po nawawala, Panginoon, ang mga problema namin sa araw-araw, mga paghihirap, Panginoon. Pero ikaw pa rin, Lord. Ikaw pa rin ang dapat namin takbuhan, Panginoon. Ikaw pa rin ang dapat namin tawagan, Lord. Wala pong iba, Panginoon. Nadarama mo lahat, Lord, ang aming mga nararamdaman. Nakikita mo, Lord, ang aming mga iniisip, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat po. Salamat po, Lord, sa mensahe mo ngayong umaga, Lord. Ikaw lang talaga, Panginoon. Ang author at finisher ng aming pananampalataya, Lord God. Wala po kami dapat tingnan, Lord. Mag-focus kami sa iyo, Panginoon. Marami kami, Panginoon, hinihingi, Panginoon. Ikaw lang nang bibigay, O Diyos. Marami pong salamat. Ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na hindi nang iiwan, Panginoon. Diyos na hindi nagpapabaya, Lord. Salamat po, Lord. Salamat, O Diyos, sa tagumpay sa aming mga buhay dahil sa iyo, Panginoon. Nagtatagumpay kami, Lord. Nagkakaroon kami ng completion, Panginoon. Nagkakaroon kami ng buhay na maayos, magsagana, Panginoon, dahil po sa iyo, Panginoon. Salamat po. Salamat, Lord. Salamat, O God, sa mensahe mo yung umaga, Panginoon. Patuloy namin, Lord, dinadalangin sa Pastor Jude, Panginoon. Nakikita mo po ang kanyang kahinaan, ang kanyang kalagayan, Lord God. Sabi mo, Lord, your grace is sufficient. Your grace is sufficient, Lord. Hindi mo siya iwanan, hindi mo siya pababayaan, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Lord. Bless mo siya, Panginoon, kasama ng kanyang buong pamilya, O God. Lord, kami po nakarinig ng mga salita mo ngayon, Panginoon. Magbigay ito sa amin ng katatagan ng pananampalataya. Magdagdag sa amin, Panginoon, ng pagtitiwala, Lord God. At magbigay sa amin, Panginoon, ng tunay na pag-asa, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo, Lord God. Salamat po sa iyong pag-iingat sa amin hanggang kami patapos ng gawain, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu mo, Panginoon, na siyang sumama sa amin sa aming gawain, Panginoon. Nagbigay ng aral, talino, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, at sa aming pag-iwahiwalay pansamantala, Lord God, samahan mo po kami. Marami pong salamat, O God, sa iyo po namin binabalik ang papuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Lahat po ng may kagalakan sa puso, taas natin mga kamay. Sa ating masamantalang pagwahiwalay, tanglayin at tanggapin ang bawat isa sa atin. Ang basbas, biyaya ng Diyos Ama, patuloy na kalinga, pagmamahal at pagpapagaling ng Diyos Anak at kaligtasan dulot ng Diyos Anak. At ang pagkipisan, kaliwan, patnubay ng Diyos Espiritu Santo sa ating lahat. Ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you. God bless po. God bless you. God bless po. God bless everyone.